Nandiyan si Sek din. Jessica Soho nandito. Cat control. Pumping station. Sasalubungin si Yorme. So issue to sa mga corruption na nangyayari. Grabe, takot yung pagkalit ko lang. Kaya nandito rin po si si Jessica Soho. Yan na si Yorme. Aray ko po. Aray ko po. Umulan po. Waterproof tayo dito pre ah. Labang bilaban. Ay, ayoko na. So, inaabangan natin si Yorme na pumunta po dito. Apog Sunog ang location. So, nandito rin po si Jessica Soho dahil nga issue to about po sa mga korupsyon na nangyayari po. Especially DPWH, and alamin din natin kung kaninong pondo to, saklaw to ng flood control. So, pinaka natin, Sunog Apog yung location. So, tumiming yung ulan, no? So, isa sa mga dito, nagsimula raw tong project na to is 2018, no? Until now ay hindi raw gumagana based sa balita. Pero, based naman sa napagtanungan ko sa mga tao dito ay gumana raw panandalian pero wala. Hindi na siya pinagana. Based lang sa mga residente dito. So, actually, yung baha po dito ay umabot daw hanggang tuhod po. Kaya kung maayos tong pumping station na to ay magiging okay po yung lugar dito. Bahain kasi to. So expected natin kapag lumakas pa yung ulan ay possible na magkaroon po ng baha dito. Ayun na rin kasi yung mga nirereklamo ng tao. Kaya nagsagawa ng pumping station dito. Kaso palpak nga, walang kwenta. Madaling salita, may proyekto na parang props lamang, pumping station na hindi gumagana. So abangan natin kung ano yung mga mangyayari mamaya, kung actually parang balita natin na tignan natin kung mapapagana to or susubukan, or kasi actionan na rin po ni Mayor at actionan din po ni Secretary Vince Dizon. So Jessica Soho nandyan po. Medyo abangan lang natin si Yorme, silong lang tayo. So ang pinaka-budget dito ay 700 million mahigit. Alam ko 744 million. Nasa 700 million. Grabe, no? Tapos hindi gumana. So ang issue pa dito, lahat po ng budget na 700 million mahigit ay naibigay na pero hindi pa rin gumagana. So madaling salita, kapag possible na pwedeng mag-ano ulit, no? May anomalya na nangyayari, no? Kailangan mag-request ulit ng
panibagong budget para mapagana raw to. Yung mga bali-balita pa lang. Pero alamin natin yung mga mangyayari kung may makukulong, may mananagot. So, malalaman natin kasi nga yun yung balita. Susubukan papaganahin. Pero kung malaman, kung kaya. Kasi actually 1 month ago, na-issue to. Then, inaayos nila sa loob ng 1 month. So, malalaman natin kung gagana tong pumping station dito sa Sunog, Apo. Sige, technical. Session. Kailangan yan ang specialist na dyan. Siguro review tayo ng nakasunod pa tama po. Ay, sa okay na. Experts pagdating sa class. Nandiyan si Sec Bin. So, interviewin siya ni Jessica Soho. Sorry po. Sorry, Sec. Wait lang po. Kasi yung nagkiraran ng ako So, magkakaroon po ng interview kay Jessica Soho. Sa pitik lang ako dito sa takalagad Tsaka, lang. sa kanila na. Sa kanila na yan. Ma'am, atas lang. Meron ng mic. Ng tao rito para gamit. Ay ako naman po, bilang punong barangay, hindi rin naman po ako nagkukulang, inaalam ko kung anong mga dumarating na gamit dito. At nalalaman ko naman po, nakikipag-coordinate naman sila sa barangay kung ano po mga gamit ang dinadala ko nila. Bago nito, gaano katagal na natin gano'n? Ang tagal po niyan. Kasi nung simula po nung inauguration po niyan kay Senator Villar, gawa po, ilang buwan wala na. Doon, tuloy-tuloy na po, is gagawin, ilang buwan naman, wala naman po. Yun po ang naging problema po nito, pumping. Kaya po sana po, kami po, kagaya nito, mga residente po rito, hihingi po kami ng tulong sa inyo, DPWH, sana naman po, bigyan natin action to. Nakatulong na ho ba ito sa inyo? Nako, hindi po, kung submission. Pa ako na, dati pong baha namin, katalampakan, ngayon naging dewang. Kung dati po tawagin to taas, ngayon sa sobrang taas, Tsaka ito po, kaya po nagka-problema to. Kasi simula nung hindi po gumana to, pag nag-high tide, yung tubig lumalabas din po sa kalsada. Kasi naka-level lang po sila. Ngayon. Kaya naman po, siguro nagawa na ng paraan, may bomba naman po tumatakbo. Siguro pansamantala pa lang naman. Kaya naman po, kahit pa paano, nagpapasalamat din po ako bilang chairman, at least, mayroon po nangyayaring action na po. Sana naman po magtuloy-tuloy. Sa presyo po nito 94 million, sa palagay nyo, kanyan? Kumbaga worth it? sinabi. Sa ayoko naman po magsalita sa ganyang halaga sa pera. Mahirap po nga kasi hindi ko naman po alam ang mga halaga niyan. Mahirap naman po ako magbigay ng opinion dyan. Pero ang malinaw po, hindi nyo pa napakinabangan ng total to. Correct po.
Perwisyo po yan. Pero niya po, nung inauguration, doon lang po gumana. Sumunod na buwan, wala na. Ano? Yung sa gabi ulan, di ba? Ulan pa lang. Hindi, ang masakit yan kasi pag nag-high tide. Pag nagsabay yung high tide tsaka bagyo, malakas na ulan. Ayan sila, apektado po. Saan sila Iba po ang pumping station, solusyon sa baha. Eh yan po, anong sagot? Perwisyo. Sa perwisyo. Eh sana naman po, total, nandiyan na po yan, nakakalampag na po. Sana tulungan niyo po kami. Pero bago nito, kayo ba yung nag-suggest na dapat magkaroon ng pumping station dito? Kinonsulta mo ba kayo? Hindi po, kasi po hindi pa po ako chairman. Nung nakita ko po yan, ginigiba po. Barangay po dati to eh. Giniba po to. So, ang unang nakakaalam po dyan, yung unang chairman po ito. Kung anong usapan nila, hindi naman po namin alam. Pero kung kayo, sa palagay nyo, kailangan talaga ng pumping station dito noon? Wala. Ako eh, hindi. po. Kasi, Lalo lumala po. kasi po, Dumitang ilog. dalawang bagay po yan. Isang pumping station, pwedeng makatulong. Eh, sa nangyari po, nakatulong po ba? Diba hindi po? Eh, di dapat pula, hindi nilagay. Kasi hindi po nakatulong eh. Kung nakatulong po, talaga dapat ilagay. Diba po? Kasi yung solusyon lang na hinihingi namin noon, yung sa high tide. Kung paano po may lalabas yung tubig sa kalsada, ilalagay sa ilog. Hindi po eh. Naglalaro lang yung tubig sa ilog eh. Naglalabas-pasok din sa kalsada ngayon. Pag hindi na high tide, doon na po bababa yung tubig. Kasi katapon na po sa ilog. Hugo tayo rito. Opo. Dati po yung baha dyan, may bababa na. Kung makakausap niyo po itong si bagong DPW Secretary, ano po sasabihin niyo sa kanya? Eh, mananawagan po ako sa kanya na sana naman po, kung investigasyon na po, ituloy-tuloy na po natin. Para naman po, kami mga residente rito, eh, makaginhawa naman po sa baha. Eh, para lumalabas po, taon-taon, bibili tayong gamit. Kasi nasisira po yung gamit natin eh. Di ba po? Pag napapanood nyo yung hearing, ano bang pakiramdam nyo bilang taxpayers din? Nako, naiiyak po ako dahil kasi sa kanila po napupunta yung pera eh. Biro nyo, ultimo kinakain natin, may tax. Lahat po ng bagay na ginagawa natin sa pera pamamagitan, may tax po yan. Eh, siguro, kala na may kapal sa kanila. Lahat ng mga gumawa na hindi maganda, sana, konsensya sila. Ilan po, salamat. Okay, anong pangalan po ulit nila? Chairman Joseph Lipasala po ng Barangay 183, Su 16 Distrito po. Ito po yung kusyal namin. Kusyal po namin, Agisiya po. Inireklamo nyo naman ba ito before? Opo, dito po sa mga tao po dito, madalas po nirereklamo kaya ano ba yan, kinakalampag na ako ng taong bayan. Saan nyo po nirereklamo? Dito po sa tao po rito. Siyempre, kukonekta po nila sa taas yan. Eh, naano ko lang po, wala po resulta eh. Tapos, isa pa yan, wala. Ayaw ko, ngayon may kuryente po siguro nag-submeter. Pero dapat po talaga, isa lang po talaga, hinihingi ko. Eh, sana naman po tulungan kami, mga residente. Isa po sa mga problema ng residente po namin yung bahay. Taon-taon na lang po yan. Sana naman po tulungan kami. May permit ba ito, Chairman? Ngayon lang hindi ko alam kasi hindi pa nga po ko chairman nun eh. Kasi bakit hindi makakuha ng isang supply ng kuryente? Barangay Ewan ko na sa kanila kung ano nila. Siguro nag-submitter sila. Ako naman, Tikit-tikit ang tikit-tikit ang public station. Sa akin, dalawa. totoo lang lapitan namin ang problema namin. Lapit lang. Si Pare Awi. Siya lang po lapitan namin, problema namin. Siya po, pag nilapitan namin, isang iglap, ayan na, pumitik ka lang sa binibigay ng problema namin. Buti na nga lang, nandito ang konsyal namin. Awi siya. Para malapit ng pakain. Bili lang namin mga punong barangay na aksyon ang kagad. Gawa ng Hindi, magandang kasi marami resulta. kami. Ano kasi, hindi lang isang barangay, halos 10 barangay sa amin apektado. Na? Tsaka ang problema namin dati rito, boss, high tide lang. Gatalampakan lang. Nung iniimbestigahan, Pero nung naglagay ng Parang pumping, walang taong naiiwan. nagpunta ako rito, nakasarap. ang problema lang po namin dati, high tide. Gatalampakan lang po ang tubig. Pero nung nalagay po yung pumping, gabewang na po. Pero sa ngayon po, natutuwa ako ha. Ito, hindi ko naman po sila pinagtatanggol. Natutuwa ako kasi nagre-report po sila sa akin lahat ng gamit na dinadala nila ngayon. Nakikipag-coordinate sila sa barangay. Kaya kahit ano tanongin nyo sa akin, ayan, patunay. Tapos meron pa isang bagong pinabit silang umaakot ng basura. Tapos may bombang gumagana naman. At least kahit pa paano may improvement. Sa ngayon ha, kasi puro bago.
Ayun lang, pakiusap namin bilang mga punong barangay ng Zona 16 ng Distrito 2. Nakikiusap kami sa tamang ahensya na ma-action ng kagad yung ganitong sistema ng problema ng nararanasan namin ngayon. Tulad niyan, pag sumabay ang baha at ang lakas ng ulan, hanggang dito na po kagad ng baha sa paligid na nasasakupan ng Zona 16. Kaya nagsama-sama kami po ng barangay dito para makausap din namin at ma-action at mahingi namin ng tulong na totally mag-running na. Saka hindi po dati ganito rito. Oh, kaya nga tawagin to taas. Saka Dahil hindi po siya epektibo kasi hindi siya gumagana or hindi Madalit talaga siya salita. Ayun, tumbok mo. hindi siya epektibo kasi hindi Kasi ganito nangyari dyan, kaya naman nagkaganyan dyan. Chairman Edio. Kaya naman nagkaganyan dyan. Duktong-duktong na yan. yung hinukay sa ano. Mula galing Quezon City dito na. Babaksak sa amin dito. Dati wala po. Yun lang po, sana hinihingi namin, nandito na tayo lahat. Sana naman mapakinggan namin. Meron pa big station sa akin, dalawa. Isa, dalawa, tapos pangatlo. Sunod-sunod na kami. Anong taon po nag-start yung pagbabaha? Sabi yung Tagal na. pagtaas. Wala 7 years? mga ano, tagal na. Tagal na rin. pero lumala. 7 years? Wala po. Ulan lang eh. Kahit walang high tide, pag ulan ng todo-todo, walang tigil, wala na. Baka na. Umihila kabayo, baha na. Totoo po yan, kahit walang ulan, bumabala na pag high tide. So, itayin natin itong layout na. So, medyo nawala na yung so, pakita ko lang yung pumping station na malaman kung papaganahin, depende kung okay na at kung gagana. So, dito tayo. So, inabangan nila ang pagdating po ni Yorme dito sa labas. Ikaw na magabang center ng gusto. Wala agapan.